Narito ang 10 winners ng 1,000 pesos. Una, Alisa Bustos, Rico Regodon, Braille Amnyon, Makokoy T, Francia Bobet, Glessy Gonzales, Liam Lim, Bokbok Vlogs, Lito Mako, at kay Nono. Congrats sa 10 winners ng ating cash prize na 1,000 pesos. Huwag kayong mag-alala GIP dahil ibabalik na natin ang regular raffle natin every week na 200 pesos para sa 5 tao. Madali lang ang requirement. Mag-comment lang ng #JD. Ganun kasimple. Huwag na nating patagalin pa. Simulan na natin ang kwento. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Charlie. Taong 1999. Canlaon, Negros Oriental. Nang mga panong ito, naninirahan si Charlie sa Maynila kasama ang kanyang mga magulang. Tubong probinsya ang mga ito. Ngunit nakapagtrabaho at nakapagpundar sa syudad. Doon na din isinilang at lumaki si Charlie. Ni minsan hindi pa ito nakakapunta sa probinsya ng kanyang mga magulang. Hanggang sa isang araw, napagplanuhan nilang magbakasyon para sa mahal na araw. Tuwang-tuwa naman ang binata nang marinig niya ito sa mga magulang. Saktong bakasyon na nila ng mga panong iyon, kaya kaagad na siyang naghanda. Sa susunod na Lunes na ang ating alis pauwi ng Canlaon. Nakapag-impake ka na ba? Magdala ka ng jacket kasi medyo malabig doon, lalong-lalo na paggabi. Kaya magdala ka at huwag mong kakalimutan. Wika ni Mang Carlo. At dahil nga unang beses pupunta ni Charlie sa probinsya, tuwang-tuwa ito. Halos walang tigil ang kakatanong niya sa kanyang ama ng mga bagay tungkol sa kanilang pupuntahan. Ikwenento naman ng kanyang mga magulang ang lahat ng dapat niyang malaman, lalo na ang mga bawal gawin habang naroon siya. Isa sa mga nakakuha ng atensyon ng binata nang sabihin ng kanyang mga magulang na nababalot ng hiwaga ang gubat sa kanilang lugar. Ayon sa mga ito, may namamataang gintong usa sa lugar. Ilang beses nila itong sinubukang hulihin, ngunit napapahamak lang ang mga nagtatangka. Ayon sa usap-usapan, engkanto ang nagmamay-ari sa usang ito. Marami pang ibang bagay ang ikwenento sa kanya, ngunit nakatuon lang ang pansin niya sa sinasabi nitong usa. Isang araw bago ang kanilang biyahe. Hindi mapalagay si Charlie. Halos hindi na ito nakatulog kakaantay ng oras ng kanilang pag-alis. Madaling araw pa lang ay tumulak na sila papuntang pier. Mahigit 2 oras ang kanilang biyahe sakay ng barko. Pagdaong sa Pantalan, kinakailangan pa nilang sumakay ng bus papunta sa mismong Canlaon. Mula naman sa bayan ay sasakay sila ng habal-habal. Papunta ito sa baryo ng mga magulang ni Charlie. Habang nasa biyahe ay panay ang lingon ng binata sa paligid. Halos hindi magkamayaw ang binata dahil ito ang unang pagkakataon na makakita siya ng magagandang tanawin. Sa tabi ng daanan, makikita ang mga naglalakihang matatandang puno. Nanlaki ang mga mata ng binata dahil nakita niya ang malaking kawan ng usang nagtatakbuhan sa malawak na damuhan. Kamuntikan pang matumba ang sinasakyang habal-habal. Napakalikot ng binata. Ilang minuto pa ang lumipas.
Huminto sila sa tapat ng isang lumang tahanan. O Charlie, nandito na tayo. Pagpasok mo sa bahay, magmano ka agad sa lolo't lola mo ha. Batiin mo din ang mga tsuhin at pinsan mo. Bilin ng kanyang ama. Dali-dali namang bumaba ng habal-habal ang binata. Dinampot ang kanyang mga gamit sabay takbo papasok ng tahanan. Sa mismong atangan pa lang ay sinalubong na siya ng dalawang matanda. Nakangiti ang mga ito habang bumababa ng hagdanan. Napahinto si Charlie dahil bigla siyang niyakap ng matandang babae. Sila ang lolo't lola mo. Anay, tay. Siya po si Charlie, ang apo po ninyo. Pagpapakilala ni Mang Carlo sa dalawang matanda. Agad namang kumalas ang matandang babae at hinawakan sa muka ang binata. Aba, hindi maitatanggi. Kamukhang kamukha mo nga ang tatay mo. Halika na sa loob. Tamang-tama. Luto na ang meriendang inihain ko. Paborito yun ng tatay mo eh. At siguradong magugustuhan mo din yan. Napakamot na lang ng ulo si Charlie dahil hindi na nito nagawa pang batiin ang kanyang lolo. Mabuti naman at nakapagbakasyon kayo. Tamang-tama ang dating nyo dahil binyag ng anak ni Berto. At dito sa bahay gaganapin ang handaan. Nga pala, ang laki na ni Charlie ha. Huling kita ko sa kanya, kinakalong pa siya ng asawa mo. Wika ni Lolo Miguel. Talagang ganun po tayo eh. Mabilis lumipas ang panahon. Kahit nga kami ng nanay niya nagulat din dahil mas matangkad pa siya sa akin sa ngayon eh. Tugon ni Mang Mario. At habang kumakain ng merienda, dumating ang dalawang binata na halos kasing edad lang ni Charlie. Nagmano ang mga ito kina Lola Soling at Lolo Miguel. Agad naman silang ipinakilala ng dalawang matanda. Ay siya nga pala, apo. Sila ang mga pinsan mo. Si Jonas at si Jimuel. Nakatira sila doon malapit sa Borol. Naparito sila dahil tutulong sa paghahanda para sa binyag ng isa mo pang pinsan. Wika ni Lola Soling. Agad namang tumayo si Charlie upang makipagkamay sa mga ito. Inaya din niya ang dalawang binata upang kumain. Hindi nagtagal. Nakapagpalagayan ng loob ang tatlong binata. At pagsapit ng kinahapunan, nagulat na lang si Mang Carlo dahil nagpaalam si Charlie na makikipaglaro ito ng basketball sa baryo. Hindi naman tumanggi ang ama dahil gusto niya ding makisama ang binata sa iba pang kakilala at kamag-anak. O sige, mag-iingat kayo ha. Jimuel, Jonas, huwag niyong papabayaan ang pinsan niyo doon. Bago dumilim, umuwi na kayo ha. Wika ni Mang Mario. Matapos maglaro ng basketball, inaya ng mga pinsan si Charlie na mag-ikot sa paligid. Nang mga sandaling iyon, punong-puno pa din ng mayayabong na gubat ang bayan. Lalong-lalo na ang parke. Napagpasyahan ng magpipinsan na manatili doon sandali dahil palubog na ang araw. Kitang-kita mula doon ang malawak na kapatagang nasisinagan ng paglubog ng araw. Namangha ng husto si Charlie dahil noon lang siya nakakita ng ganong kagandang tanawin sa buong buhay niya. Habang nagtitingin sa paligid, nadako ang tingin ng binata sa isang burol. Nung una ay parang wala lang dahil simpleng burol lang ito na puno ng mayayabong na damo. Ngunit biglang napatayo si Charlie nang masipat ang isang nakakamanghang tanawin. Mga pinsan, tignan niyo yun, no? Hindi ba gintong usa yun? Nagtinginan ang dalawa niyang pinsan at sabay na tumawa. Ay sos, Ginoo ka pinsan.
Masyado kang nagpapaniwala sa mga sinasabi ni Uncle Mario tungkol sa gintong usa. Kwentong bayan lang yon. Pananakot sa mga mangangaso. Wika ng pinsan. Ngunit iginiit ni Charlie na talagang nakita niya ang gintong usa. Hindi nga totoo. Nakita ko yung gintong usa Nandun Tugon ng binata habang itinuturo ang burol. Ngunit hinawi ni Jonas ang kanyang kamay. Huwag kang basta magtuturo, lalo na sa bahaging yan. Halika na, umuwi na tayo. Papagalitan tayo ng tatay mo pag hindi ka nakauwi sa oras. Agad namang sumunod si Charlie. Ngunit hindi pa rin nawawaglit sa isipan niya ang nakita. Alam niyang totoo ito dahil napatingin pa ito sa kanya bago tuluyang lumayo. Pagkarating sa kanilang tahanan, kaagad ikwinento ng binata sa kanyang ama ang nakita at gaya ng inaasahan, hindi siya pinaniwalaan ito. Ay nako, talaga ba anak? Kanina ko lang kwento yon, tapos nakita mo kaagad. Baka napagod lang yung mata mo sa paglilibot. Sige na, bilisan mo na at maglinis ka ng katawan dahil kakain na tayo. Wika ng kanyang ama. Sinunod ni Charlie ang utos ng ama. Matapos maglinis ng katawan, agad itong tinungo sa kusina upang kumain. Nadatnan niyang nakaupo na sa hapag si Lolo Miguel, ngunit wala pa ang kanyang ama. Nasaan po si Tatay Lolo? Akala ko po ba kakain na? Tanong ni Charlie. Naroon pa sila sa likod ng bahay. Nakikipag-usap sa tiyuhin mong si Idong. Mamaya papasok na din yon. Tugon ni Lolo Miguel. Maya-maya pa ay pumasok na ang kanyang tatay. Kasama nito ang isang lalaking punong-puno ng tato ang braso. Charlie, ito pala ang tiyo Idong mo. Isa siyang albularyo. Wika ni Mang Mario. Tumangulang si Charlie bilang tugon. Ngunit ang mga mata nito ay nakapako sa mga tato ng syuhin. Kaagad naman itong napansin ng Lolo Miguel niya. Ang tiyo Idong mo ay isang albularyo. Nag-iisa sa ating pamilya. At yung mga tato ay dasal. Hindi ba, Ibong? Tama ako. Wika ng matanda na nakapukaw ng atensyon ni Charlie. Talaga po, Lolo? Hindi po ba ang mga albularyo ay may kapangyarihan? May anting-anting po ba kayo, tiyo? Baka naman po pwede ko makahingi. Natawa si Idong sa sinabi ng binata at sinabing tapusin muna ang pagkain at saka sila mag-usap. Dali-daling sumubo si Charlie. Hindi na nito alintana ang init ng kakahango pa lang na kanin. Tuloy-tuloy sa pagkain ng binata hanggang sa matapos ito. Nanatili siyang nakaupo sa lamesa habang iniintay na matapos ding kumain ang tiyo Idong niya. Ilang sandali pa ang nakalipas. Tumayo na si Idong. Dumukot ng sigarilyo sa kanyang bulsa at nagsalita. Kung tapos ka nang kumain, halika, sumunod ka sa akin. Napatingin si Charlie sa ama. Tumango naman ito bilang pagsang-ayon. Ngunit bago tuluyang lumakad ang dalawa, nag-iwan ito ng habilin kay Idong. Huwag kang magbibitaw ng malalim na kataga dyan sa pamangkin mo, ha? Mapupuno ng tanong ang tenga mo pag nagkataon. Napangiti na lang si Idong. Inakbayan si Charlie sabay aya dito palabas ng tahanan. Naupo ang dalawa sa balkonahe at nagsimulang magkwentuhan. Alam mo, Charlie, hindi basta-basta ibinibigay ang mga agimat. Kailangan mapatunayan mo na karapat dapat ka para dito bago ko makuha ang mga medalyon at mutya.
Katakot-takot na pagsubok ang pinagdaanan ko. Hindi lang basta pagsubok, kamuntikan pa kong mamatay. Hindi naman sa pinapahina ko ang iyong kalooban. Ang sinasabi ko lang kung talagang para sa'yo ang agimat, mapapasayo ito kahit hindi mo hilingin. Pagpapaliwanag ni Idong. Ikwenento din nito ang mga naging karanasan sa pagiging manggagamot, maging ang mga naging engkwentro nito sa aswang at mga lamang lupa. Bigla namang sumagi sa isipan ni Charlie ang tungkol sa gintong usa. Hindi niya napigilan ang sariling itanong sa tiyuhin ang tungkol dito. Tiyo, kasi po nung nakaraang araw, may nakita po ako Doon sa burol, malapit sa plaza. Yun po yung kwento sa akin ni tatay. Yung tungkol po sa gintong usa. Biglang natigilan sa paghit-hit ng sigarilyo si Idong nang marinig niya ang sinabi ng binata. Nakita mo? Nakita mo ang gintong usa? Yun ba ang gusto mong sabihin, Charlie? Alam mo bang hindi ginagawang biro ang sabihin mong nakita ang gintong usa ng kanlaon? Mahiwaga ang nilalang na yon. At tanging mga pinagpalang tao lang ang nakakakita nito. Maging ako na matagal ng manggagamot. Ni minsan, hindi ko pa nasilayan kahit anino ng usa. Kaya sabihin mo sa akin, totoo ba ang sinasabi mo? Wika ni Idong. Opo tiyo, sinusumpa ko po. Nagsasabi po ako ng totoo. Tinuro ko pa nga yun kina Jonas Pero hindi naman sila naniwala. Kahit kay tatay sinabi ko pero pinagtawanan lang ako Tugon ni Charlie. Walang ideya si Charlie na alam na ito ni Idong. At ang totoong dahilan, kumpirmahin mismo sa bata kung totoo ang sinabi ni Jonas at ni Mang Mario. Hindi sa hindi naniniwala ang pinsan mo o kinukutsaka ng tatay mo, Charlie. Pero kagaya ng sinabi ko sa'yo, hindi ginagawang biro ang sabihing nakita mo ang gintong usa. Muling wika ni Idong. Teka tiyo, saan ba kasi nanggaling yung gintong usa na yun? Saka bakit parang napakasagrado nun sa lahat? Ano po ba talaga yung totoong kwento sa likod ng gintong usa? Tanong ni Charlie. Huminga ng malalim si Idong at nagsimulang magkwento. Alam kong hindi ka panipaniwala ang mga sasabihin ko. Lalo na sa isang batang kagaya mo. Alam mo Charlie, may mga bagay sa mundo na hindi kayang unawain ng simpleng pag-iisip ng tao. Isa na nga dito ang konsepto ng kabilang dimensyon. Hindi lang ito basta konsepto, dahil ito ay nakabatay sa karanasan ko bilang manggagamot. Napatunayan ko na totoong may ibang mundo maliban sa ginagalawan nating mga tao. At ang bawat mundong iyon ay konektado kung nasaan tayo. Pagpapaliwanag ni Idong. Hindi na alintana ng binata ang lamig ng gabi dahil nakatuon ang atensyon nito sa kwento ng tiyuhin. Konektado, tiyo? Pero paano sila nakakapasok sa mundo natin? Saka bakit hindi po natin nakikita ang kabilang mundo kung talagang konektado po tayo? Saka tiyo, ano po ba talaga yung itsura ng kabilang mundo? Muling tanong ni Charlie. Mahirap ipaliwanag sa salita. Kagaya ng nabanggit ko, mahihirapan kang unawain ang mga sasabihin ko. Pero hayaan mo, susubukan ko pa ding ipaliwanag sa abot ng makakaya ko. Tugon ni Idong. Ipinaliwanag nito na ang kabilang dimensyon maihahalin tulad sa isang salamin. Nakikita mo ang parehong imahe, ngunit hindi mo matatanaw kung ano ang nasa likod ng imaheng iyon. Kumunot ang noo ng binata dahil sa sinabi ng tiyuhin. Alam nitong hindi naintindihan ni Charlie ang sinabi niya
Kaya kumuha siya ng isang maliit na salamin at iniharap ito sa binata. Dahil sa pagtataka, hindi naman maiwasan ng binata ang magbato ng sunod-sunod na tanong. Tiyo, ano ba yan? Ano bang gagawin niyo sa salamin? Napangiti si Idong at tumugon. Tignan mo ang salamin na to, Charlie. Nakikita mo ang sarili mo, maging ang mga bagay sa likod mo, hindi ba? Ngunit hindi mo nakikita ang kamay ko. Ito ang halimbawa ng kabilang dimensyon. Nakikita natin ang anyo ng mundong ginagalawan nating mga tao. Ngunit hindi ang mundong ginagalawan ng mga nilalang na nakatira sa kabilang dimensyon. Unti-unti ay nauunawaan ni Charlie ang sinabi ng Shuin. At habang lumalalim ang gabi, lalo ring lumalalim ang usapan. Ang bawat dimensyon ay may tinatawag na lantawan o lagusan. Ito ay isang uri ng pinto na iilang tao lang mula sa mundo natin ang may kakayahang makakita. Sila yung mga taong nabiyayaan ng kapangyarihang makapaglakbay sa pagitan ng mga mundo. Muling wika ng Shuin. Teka, Tiyo. Yung tungkol sa gintong usa, nakatira po ba siya sa kabilang dimensyon? Muling tanong ng binata. Ngunit bago pa man ito sagutin ni Idong, biglang dumating ang kanyang ama at sinabihan siyang matulog na. Sige na, Charlie. Bukas na lang natin ituloy ang pag-uusap. Medyo lumalalim na ang gabi. Huling wika ng Shuin. Kagad nang pumasok si Charlie sa kanyang silid. Habang nakahiga, pilit nitong iniisip ang mga sinabi ng Shuin. Nahahati sa pagitan ng pagdududa at paniniwala ang isipan ni Charlie. Ngunit ang hindi alam ng binata, siya mismo ang makakakuha ng mga kasagutang hinahanap. Kinabukasan, maagang nagising ang binata dahil sa ingay ng mga pinsan. Pupungas-pungas pa itong lumabas ng pinto ng kwarto nang bigla siyang salubungin ni Jonas. Insan, gusto mo bang sumama sa amin sa ilog? Maliligo kami ng mga kaibigan ko eh. Tanong ni Jonas. Magpapaalam muna ako kay tatay. Baka hindi pumayag eh. Tugon ng binata. Tamang-tama naman dahil biglang pumasok si Mang Mario. Sige, gusto mo bang sumama sa mga pinsan mo? Basta, wag na wag kang lalayo sa kanila. At ikaw naman, Jonas, wag mong lubayan ang tingin niyang pinsan mo. Bigla-bigla na lang nawawala yan eh. Wika ni Mang Mario. Sumang-ayon naman si Jonas. Agad nang kumain ng almusal si Charlie bago tuluyang umalis. Habang nasa daan ay nakasalubong nila si Idong. O Jonas, maaga pa. Saan kayo pupunta? Tanong nito. Papunta si Idong sa bahay nila Lolo Miguel para sana tumulong sa paghahanda sa padasal. Ngunit nang marinig nito na pupunta sa ilog ang magpinsan, biglang nagbago ang mukha ni Idong. Tumuloy ito sa paglalakad papunta sa tahanan. Ngunit lingid sa kaalaman ng magpipinsan na bumalik ito para sundan sila. Pagkarating sa ilog, namangha si Charlie sa ganda ng paligid. At habang iniikot ang tingin, biglang dumating ang ilan sa mga kaibigan ni Jonas. Oh Jonas, andito pala kayo ng pinsan mo. Tamang-tama, may dala akong alak. Tagay na! Wika ng isa sa mga kaibigan ni Jonas. At dahil hindi umiinom si Charlie, tumanggi ito at piniling maligo na lamang. Habang nasa tabi ng tubig, pinagmamasdan nito ang ginagawa ng magkakaibigan.
Hindi na nila pinilit pa si Charlie na uminom dahil nahihiya din ang mga ito sa kanya. Maya-maya pa habang nagkakasayahan ang lahat, napansin ni Charlie ang isang kawan ng mga usa. Naglalakad ito sa itaas ng burol. Napagtanto ng binata na ang lugar na kinaroroonan nila nasa paanan ng burol kung saan niya nakita ang gintong usa. Umahon sa ilog ang binata at sinundan ang kawan ng usa hanggang sa marating nito ang tuktok ng burol. Magpapatuloy pa sana siya sa paglalakad nang biglang may humila sa kanyang kamay. Sandali lang, Charlie. Delikado. Pabulong na wika ni Idong. Nang lingunin ito ni Charlie, nakita niya ang tiyuhin. Bakit naman po, tiyo? Mga usa lang naman. Hindi na naituloy ng binata ang sasabihin dahil biglang ibinaling ni Idong ang tingin niya sa kawan ng mga usa. Nanlaki ang mga mata ng binata nang makakita ng isang napakagandang nilalang. Nagliliwanag na kulay ginto ang balahibo nito sa katawan. Napakahaba ng mga sungay. Napakahaba ng mga sungay nitong sanga-sanga. Ngunit nang tignan ni Charlie ang itsura ng nilalang, nakita niyang hindi ito sa usa. Tao? Tao yung mukha niya, tiyo. Wika ng binata habang patuloy na nakatitig sa nilalang. Oo, Charlie. Hindi siya basta usa. Siya ang espiritu ng kagubatan. Isang mataas na uri ng elementong naninirahan at nangangalaga sa kapaligiran. Ang lugar kung nasaan tayo ngayon, ang lantawan o ang lagusang pinapasukan ng gintong usa. Sagrado ang lugar na ito para sa kanila at hindi dapat tayo narito. Agad niyang inaya si Charlie na umalis sa lugar. Sumunod naman ang binata. Ngunit habang papalayo sila, hindi nito maiwasan na lumingon sa nakakamanghang nilalang. Ayon kay Idong, napakaswerte ni Charlie dahil nataong Biyernes Santo at ito ang oras ng muling pagpasok ng gintong usa sa kanyang mundo. Hindi nakalimutan ng binata ang kaganapang iyon at sa kasalukuyan, sinasariwa pa rin ng binata ang pangyayari. At simula ng araw na yon, isinumpa ng binata na pangangalagaan niya ang lugar laban sa mga taong mapag-abuso sa kalikasan. At dahil sa kagustuang mapangalagaan ng lubusan ang kalikasan, binili ni Charlie ang buong burol at itinalaga ito bilang nature reserve. Hanggang sa kasalukuyan, pinangangalagaan pa din ito ng mga kaanak ni Charlie. Sa patuloy nilang pagsisikap, unti-unting dumami ang mga ligaw na hayop sa lugar. Ipinatupad din ng pamahalaan ng Kanlaon ang pagbawal sa pagpatay sa mga hayop. May mga bagay sa mundo na hindi halos masaklaw ng ating isipan, kagaya na lang ng karanasan ni Charlie. Nawa ay nakapagbigay ng aral sa inyo ang kwentong ito nang minsang masumpungan ng isang pangkaraniwang binata, ang gintong usa sa tuktok ng burol. Maraming salamat sa pakikinig ng ating kwento, JIP. Abangan pa natin ang mga susunod na kwento dito sa ating channel. Muli, huwag nating kalimutang mag-comment para sa mga paparating nating cash prize raffle at iba pang raffle dito sa channel. Muli, maraming salamat. Paalam.